katotohanan. Yun lang ang pinanghawakan ko. Kaya kahit anong sindak, tignan nyo, lumalabas. Lumalabas itong mga putang inang mga kawatan. O, ikaw, Maricel Suki, kumanta ka na. May kasabwat ka ba sa administrasyon? Oh, kakanta't kakanta yan. Forever ka ng kulong, girl. Protea, how are you? Si Lilani at marami pang iba. Right, medyo hindi maganda pakaramdam natin kahapon. Pero magaling na kahapon, wala akong boses, mga palangging. Ayan, so ngayon maalindog na uli ang ating boses. So today pag-uusapan natin yung $906 million na allegedly, well, hindi pa siya convicted talaga, nalaman lang ng gobyerno ng Amerika na yung si Maricel Yuki, siguro familiar kayo, no? So, bago ang lahat, tignan muna natin. At dito na lang tayo, mamaya na natin. So, pinost ko to 2 days ago at nakita nyo rin man sa media at siguro. Itong babaeng to, right? So, ang ganda pala natin dyan. Ayan, ang ganda pala natin, mga palangga. Pakishare nyo naman ang aking Jalindog. Alright? Ang ating Team Alindog, Team Maharlika, Team Palangga, lahat ng team, atin na yon. Alright? So, mga kababayan, ito yung pinost natin, di ba? Mukha naman siyang, di ba? Akala mo, and fairness ito siya, mukhang, hindi na siya mukhang masamang damo. Pero minsan, hindi mo alam kung masamang damo talaga or what, ano? So, 3 days ago, pinost natin yan dahil nga trending and viral sa all over the world. Kaya nga, di ba? Ang sabi natin dyan, Filipino nurse practitioner na indict sa mga 906 million Medicare at TRICARE fraud sa US. Sa mga hindi nakakalam, yung Medicare, di ba, ito yung mga sa pag low income ka or 65 plus ka na, or, you know, ito yung programa ng gobyerno, parang PhilHealth sa atin. Okay? Din ang TRICARE, ito naman yung mga mga military, mga veterans, ganyan. So this is about government funding. Alright? Ang sabi dito, isang Filipino nurse practitioner na si Maricel Yuki ang na-indict ng Federal Grand Jury sa Texas, kaugnay ng 906 million Medicare at TRICARE fraud scheme. Ayon sa prosecutor, mula 2023, mga kababayan, mula 2023 hanggang 2026 ay nag-submit si Yuki at ang kanyang mga kasabwat ng mahigit na 906 million na mga claim para sa wound care, wound graft or mga procedure na sinasabing hindi naman medical na kinakailangan. So, mahigit 297 million pesos umano ang naibayad na ng Medicare TRICARE. Alright? So mga kababayan, ito ay lesson sa mga Pilipino abroad na talo pa nga niyo yung kartel yung $906 million We're talking $906 million. Mga kababayan, okay, tignan natin. Ano pa ba ang nakalagay sa balitang katakataka o balitang nakakahiya? Okay, Doc? So, kumusta ang iyong araw, mga kabalangga? Okay, kumusta ang inyong araw? Okidoki. Okidok. Okay, wala bang... Mamaya malalaman nyo. Hi, Ma'am Marivic, how are you? Mamaya malalaman nyo kung meron ba sa... I mean... May kasabwat ba na bangag administration? Diba? So sabi ko sa inyo, talo pa niya ang flood control. around 55 billion pesos. 55 billion. Isa lang ba siya katao? For sure may mga kasabwat siya. Ngayon papakita muna natin, mga kababayan, yung documents, okay? Ito yung kaso sa kanya. Ayan. Nakita nyo yan? United States District Court, Southern District of Texas. Ayan, United States of America, Maricel Yuki. Okay? Hindi ko na babasahin yan isa-isa. Okay, summarize lang natin later.
Okay, general allegation at all times, material to this indictment unless otherwise specified. Okay, teka lang. Ito pala. Alright. Defendant Marisol Yuki together with her co-conspirators targeted elderly Medicare beneficiaries, many of whom were terminally ill in hospice care and caused medically unnecessary amniotic wound allograft to be applied to these vulnerable individuals. Okay? So ngayon mga kababayan, grabe ang mga ang ano niyan, ang mga nakuhang pera, sobra, tsaka mga sasakyan. So, ang question natin dito, okay, here we go. Ang question lang natin dito, may mga kasabwat ba siya? 'Di ba? Kasi mga kababayan, diyan sa kaso niya, ano ba yung kaso dito na I mean, ano yung scheme niya? So yung tina-target niya yung mga matatandang pasyente na under Medicare. Yung iba nasa hospice care na nakikipagsabuatan siya sa mga healthcare providers, kasama doctors, nurses. Binibigyan niya ng mga bribe, okay? Na kapag nag-refer sa kanya ng mga pasyente, kunyari si Mr. Smith, na hindi naman kailangan sa procedure na yon, yung amniotic wound graft na yon o allograft, na kung saan mga kababayan ay mahal ang presyo. Okay? Which is, dyan sa documents na yan, pinakita around, meron doon na presyo 1,600 plus lang supposedly yung particular na wound care na yan. Nakipag-usap pa siya o nakipagsabuatan pa siya mismo sa supplier ng allograft. Yung brand na yon na i-mark up ng presyo, double the price. Grabe to, sindikato ito. So, from 2023, umabot sa 297 million na ang nabayaran ng government. Okay? Sa kanya. So, ginagawa ni Marizel, yung kinakakaya, no? Binibigyan na ng kickbacks yung mga kasabwat niya lahat. Diba? Kung sino man yung mga naging kasabwat niya, babayaran niya yon. So, maghanap siya ng mga pasyente na like si mga nanay, tatay nyo dito sa Amerika, veterans, Medicare, TRICARE. Tapos ngayon, ito, kailangan mo ng amniotic allograft or wound care. Chuchu-chuchu. Okay, teka muna. Ano ba itong amniotic allograft na ito? So, tingnan natin. Ibig sabihin ito. So, yung amniotic allograft ay isang graft na kung saan donated by human placental tissue. Okay? According dito sa sa article na to, legitimate itong wound care na ito para mabilis gumaling yung sugat o mabilis magsara. Yung mga, di ba, yung mga diabetic patient, pag matanda ka na, ang tagal, di ba, hindi nagsasara, hindi natutuyo, hindi gumagaling yung sugat mo. So ngayon, ito yun, ito yung gamot na to, ito yung procedure na ginagawa niya. So may mga kasabot ng mga doctors, kasabot yung manufacturer, di ba, na kailangan lagyan, tapos i-charge sila sa government. Sabi nga, from 1,600, okay, dito, from 1,600, kinausapan niya yung manufacturer na mark upan ang price ng 3,600, not only 100%. Diba? Kasi 100% of 1,600 is 3,200. So, 3,900. Okay? 3,900. So, ang bottom line dito, mga kababayan, nakaka-addict ba talaga ang pagnanakaw? Okay? Yes, it's skin graft sa open wound. Right? So, nakaka-addict ba talaga ang pagnanakaw? Kasi ang bilis niyang Ang bilis niya, mga kababayan, nag-expand sa kanyang business. Right? So, nagpatayo siya ng ng wound care business niya from 2023. Una, nag-seminar muna siya, nag-aral-aralan siya about this, itong kanyang business na ito. Ito, then nagtayo siya ng wound medic sa Texas, may Best Health sa Nevada, sa California, and sa Hawaii. So, mga kababayan, maliban pa dyan,
ay talagang nakikipag sabuatan siya sa mga distributors. Kasi binibigyan niya ng what? Pera, airfare, hotel accommodations, at other benefits or other kickbacks. Basta bigyan lang siya ng pasyente, mga kababayan. Ganito, alam mo, uso naman sa business naman namin, like sa caregiving, well, hindi walang gano'n, eh, walang practice na ganyan, na mag-ano ka ng kickback. So, gift ka 'pag may birthday cake. Pero yung usong galawang sa Pilipinas, yung iba siguro gumagawa niyan. Sa Pilipinas, gagawa ka ng anomalya o bigyan ka ng 10%, 20%, yung mga gano'n. Kaya nga ako, may share ko lang sa inyo, 'no. Noong 2012, I started my very small business enough to survive, okay? Kasi alam mo kung bakit? Ito yung reason. Kasi nagre-refer ako ng mga caregivers noon, nung bago pa lang ako. Kunyari, may pasyente, "Uy, may kakalala ka bang caregivers?" Sabi ko, meron. Kunyari, ikaw, si Dens, kunyari. Kilala ko si Dens. Okay, sabi ko, "Oy, Dens, ha, i-refer kita kay Mr. Smith, ganyan-ganyan. Kailangan bigyan mo ako ng, kailangan kumuha ka sa akin, I mean, magbayad ka sa akin dahil ako nag-refer sa'yo, bayaran mo ako ng 500 or let's say 100 a month. Okay? Kasi ako naman nagpasok sa'yo, Dens, di ba? Kung di sa akin, wala kang trabaho. Illegal yun. Okay? You cannot do that. Pwede mo ako pagkapihin, di ba? Pwede mo ako pagkapihin, pero yung continuous, okay, babayaran mo ako, illegal yun unless na meron akong legal business. Kaya ako nag-form, okay, ng, anong tawag dito, ng small business para pag may kliyente ako, pwede ako maningil ng agency fee. Right? Pwedeng, let's say for example, si Dens o si Selma, i-hire kita, how much caregiving job? 20 back in the day. Let's say for example lang naman, $20. Okay, $20 ang sigil natin sa pasyente, Dens o Selma. Ang ibibigay ko lang sa'yo, okay na ba sa'yo ang sa $20, 16.50 or 17 or 16, mga ganon. Okay na ba sa'yo yun? You have to pay your taxes or W-2 or whatever. Legal yun. Okay? Kasi agency ka, agency fee. Hanggat sa'yo yung kliyente, may pera ka, kaya ka nga nagtayo ng agency. Sa kanila iba. Okay? Yung ginagamit nila, legal naman yung business. Okay? Legal yung business ni Marizel Zuki, ang big time, di ba? The problem is, hindi pa siya nakontento. Pati yung mga hindi kailangan ng wound graft o wound care, di ba? Kina-qualify nila at nakikipagsabatan yung doktor, dinidistrong car nila yung chart, mga kababayan. Anong ibig sabihin nun? Nilalagay nila false o fraud yung chart, yung charting. Di ba? So, yun yung ginagawa nito at hindi siya nakontento sa kinita niya. Sobrang, at siguro, nung nagtayo siya, mukhang marami ako makukuha dito sa gobyerno di ba? Nasa Amerika, dito kahit utang mo, di ba? Nakikita lahat ng gobyerno. Di ba? Ano talagang malakas na akala nila siguro hindi sila detect dan sa kanilang mga fraudster activities na yan. Ang nakakaloka, mga kababayan, tingnan natin to Okay, here we go. Itong si Yuki, grabe, nakakaya, no? Anyway, wag natin discuss yung mga maliliit na bagay, alright? According to this, ayan. For example, on about August 30, 2024, Marizel Yuki requested from Distributor 1 via email invoices needed by Medicare. The reflected false inflated prices compared to what Marizel Yuki actually paid for the allograft. Ito yung binanggit natin kanina. Ito pala yun. Yan, no? From 1,600 to chinarge up niya o minark up niya ng 1,900. So, ganito ka-notorious si Marizel Yuki. Alright? Ngayon, from October 23 through and around April 26, the Yuki Clinic submitted over 31 million in false and fraudulent claims to TRICARE for allograft, Okay. Hindi siguro mahalaga isa-isahin pa yan, ano? Ito tutukan nyo.
Marizal Yuki used the illegal proceeds to fund a lavish lifestyle and purchase several high-end vehicles, including 594,000 US dollar Ferrari 296. Grabe. And 158,000 Cadillac Escalade. Pangarap ko tong car na to pero hindi ko makuha-kuha. Di ba? Hindi ko makuha ko kasi wala tayong pera. And luxury jewelry including a 865,000 Bulgari necklace depicted below. Okay? Ito yon. Ayan. Bongga, di ba? Ang sosyal. Oh. Tapos ito yung estate niya. Ito naman ng 4.3 million sa Cagayan. Okay? Grabe. Ano kumusta na kaya mga pinagmalakihan niyo dyan? Alright. So mga kababayan, nag-Google tayo. Okay? Nag-Google tayo. Teka lang ha. Naghanap tayo ng mga pictures. Ito. Alright. Here we go. Teka lang. Alright. Tignan natin to. Okay. Andiyan pa ba kayo mga palangging? Okay, mga kababayan. So, hi, Annabelle Tuazon. How are you, my darling? Maki. So, nag-Google tayo kasi may mga Instagram na mga posting. So, inawardan siya nitong, alam ko to mga to dito sa Amerika. Uso dito yung mga award, mga kaputahang award. Babayaran mo yung nag-award sa'yo or kung sino man yung may-ari niyan, magdo-donate ka ng mga ganyang kaputahan dito. Okay? Inawardan si Bakla. Okay. Mga palangga, inawardan si Bakla. Ito na siya ngayon. Alright. So, sino nag-post niyan? Si Victoria Tambunting. Ano ba mga post si Victoria Tambunting? Ay, hindi yan. Teka, balik tayo kay... Ewan ko sino si Victoria Tambunting. Okay? But anyway, pinost natin dito. Okay, here we go. Ayan siya. O, nakita nyo? I don't know kung sino yung kasama niya. O, ang lola mo, grabe ang suot. Yan yung 840 o almost $1,000,000 yung suot niya, Day. Nakita nyo? Yan yung suot niya, almost $1 million na finlex niya doon sa Filipino event. Tignan natin kung sino mga naging kasama niya dito. Alright, ganda ng lola mo dyan, ang makeup. Diba? Ang pilik mata, ang kaputang inahan, galing pala sa taxpayers' money ng Amerika. Hindi ko alam, nakawig ba siya dyan? Diba? Ang suot niya, almost $1 million. Di pa kasama yung kanyang hikaw dyan. Okay? Sino kaya gumawa ng gown niya? Hindi natin alam. Ayan yung mga kasama niya. Baka tanggalin na yan ni Victoria Tambunting yung post niya. Okay. Yan yung asawa niya. Na-awardan siya ng the most influential Filipinos in the world. Galing, ano? The most influential. My God. Influential talaga ang pagnanakaw, ano? So anyway, tignan natin kung sino pa yung mga kasama niya sa picture. I don't know kung sino to mga taong ito. Okay, hindi ko alam kung anak ba niya yan or what. Hindi natin alam. Pero ito ay public, ano? Nakuha na natin lahat ng mga pictures na yan kahit buray nila. Huwag kayong mag-alala. Ayan, okay? Ang ganda ng lola mo. Ang ganda ng Bulgari, ah. Yung Bulgari lang ang maganda. Tofa, ayan. Inawardan siya, Talagang flex kung flex. Okay? Ayan, tignan natin. Ano ba yun? Okay. Oh, wow! Tingin, okay. Alright, so here we go. Mama kami kilala ako, Tingnan natin. Wow, ito yung nagkaso sa akin. Ano yan? Ito yung nagkaso sa akin si Quinones. Yung nag-scam doon sa bagong, iba? Kaya ako kinasuhan dahil doon sa sinabi ko nang scam siya ng mag-asawa o ng groom na ikakasal ba? Ano to? I don't know kung magkaibigan sila, but friends with the same feather flock together ba, Quinones? Taray, baka burahin mo yan, ayan, ang lola mo. Ongoing pa rin ang kaso ni Quinones sa akin, aba, ayan, magkatabi sila. Taray, ni bakla. Ang taray ni akla, tignan mo. Di ba? Okay na yan, di ba? Si Quinones, ayan,
Ang taray ni bakla! Ang kwintas. Okay, yung kwintas, tignan niyo mga bakla. O, ayan. Yung katabi niya, yan yung nagkaso sa akin, si Quinones, na nang-scam din ng isang groom publicly. Nandiyan naman yan, kaya ako kinasuhan yan. Ay, ang taray ni bakla! I love it! Nakita ko kayo bakla. Sino kaya ang gumawa niyan? Ikaw kaya ang gumawa niyan? Magkano kaya? I don't know. I'm not sure kung si bakla ang gumawa niyan. Ang taray ni Akla, katabi yung, oh my God, yung famous. 906 million dollars Akla. Hindi ko kineri, grabe. Ayan, kasi si Akla, kaibigan ni Satanas. Ang tanong natin, ang tanong ko dyan, paano kaya na-transfer ni Marizel, okay? Marzel, tama ka dyan. Iba si Marzel. Ni Marizel, yung 4.6 million, paano niya na wire transfer sa Pilipinas? Okay? Mamaya pag-usapan natin. Okay? Para makasunod lang yung yung ating mga kababayan. Aking mga palangga. Here we go. Kaya kailangan ko ipakita yan. Ayan. Ang taray mo, bakla! Active na active ka sa community. Mag-ingat ka. Baka mapahama ka lalo. Baka mapahama ka sa mga kasama mo. Ang galing. Taray. Okay, tingnan natin to. Okay. Ito kasi yan, mga kababayan. Alright? Ito yan, yung nakalagay dito sa document sa exhibit sa Department of Justice. Ayan na. Ayan yan, yung suot ni Marizel. Diba? I-forward mo, ano daw? I-forward mo dyan kay Papa Trump. Ang taray ni Quinones! Kasama ang sikat na sikat. Yan na lang. Ang sikat na scammer na fraudster. Oh my God! Ano kaya ang kanilang relasyon? Ikaw ba ang nagtahi ng gown niya, girl? Oh my God! Talagang associated ka sa mga alta, no? Naku! Girl! Ang kaputang inahan ng fraudster, oh! $906 million ang ninakaw. I mean, ang nakanasangkutan ng iyong katabi. Ano kaya ang kwento sa likod ng kamerang yan? Ano kaya ang kwento sa likod niyan ni Quinones at ni Marizel Yuki? Pero you know what? In fairness, kung nagtahi ka lang naman ng gown, diba, girl? Akla, kung nagtahi ka lang naman ng gown, at hindi ka naman kasama sa kanyang wala namang problema. Tuloy pa rin yung kaso natin, di ba? Okay. Pero, nakatakot yan, ha? Alam mo naman ng Amerika, na-check lahat. Mag-ingat ka. Ang mga digital footprints, ang mga digital, mga forensic, mag-ingat ka dyan. Ako. Anong gagawin mo ngayon yan? Baka mamaya may masilip sa'yo. Ayan, ito si Akla, di ba? Alam mo naman to. BFF ni Satanas yan. Di ba? Talaga yung mga BFF mo, parang mga demonyo talaga, mga kawatan. No? Quinones, ang mga mga nakatabi mong tao, I don't know kung BFF mo, I'm giving you the benefit of the doubt. Ayan, pero look at that. Amazing, ha? Nag-enjoy ako sa picture nyo actually. Nag-enjoy ako sa picture ninyong dalawa. It's so bongga. Anyway, tingnan pa natin kung may picture pa. Okay, tingnan natin. Okay, ano yung award? Oh, dalawa pa lang picture. Sana all. Sana all. Ayan na yung pinaka pwedeng i-zoom natin. Ayan. Taray, ano ba tong kwintas mo? Chararat? Ano itong kwintas mo? Bulgari din ba ito? Pero kumikinang-kinang si Madam Fraudster, para lang yan si Erich Sylvester. Di ba? Ang social, no? Ang taray nila, no? Ang social nila, grabe, pahawak naman ng Bulgari dyan. Patouch lang ng almost $1 million. Baka nung gabing yan, may git 1 milyon ang suot ni Marizel Yuki. Di ba ang social naman?
Mas mabuti pang malubog sa utang. Mas mabuti pang malubog sa utang, mga kababayan, kaysa naman mangloko ng mga pasyente at government, 'di ba? Sosyalan, no? So yung ay okay, tingnan natin ano. Ayan, no, gusto ko lang namnamin ninyo ang sosyal, oh, sosyal. Ang sosyal nila nung gabi niyan. Taray! Ang taray ng mga awardees. Oh, sila daw ang mga maimpluwensyang Pilipino sa buong mundo. Sila lang naman ang nag-claim niyan. Ang problema kasi sa mga putang inang mga organizer dito, kaya sabi ko sa inyo, yung mga awards na yan, nababayaran yan. Alright? Taray ang flexing, oh. Ang taray, talagang ang Hermes nagmumura. Di ba? Talagang kanyang finiflex. Galing sa Filipino taxpayers' money. So, ang question dito, sa TOFA, okay, ano ba yung TOFA? Ito, TOFA? TOFA ang ina? Ayan. So, mga kababayan, ang question natin dito, alright? Sana all, Hermes. Ang question natin dito, paano ngayon, paano, teka, where's that? Okay, share natin. Paano na i-transfer ni Yuki, ni fraudster Yuki, according sa Department of Justice, mga kababayan, paano niya na i-transfer ang $4.6 million sa Pilipinas? Ito yun, yung estate niya. Yung resort na yan. Okay? Paano niya ngayon? Sino ang contractor niyan? Okay? That's how much? $4.6 million to construct a beach resort in the Philippines. Yan, mga kababayan. Aside from that, itong si Yuki ay, okay, ano to? Komisyon. Ano to? Alright. Okay, execution to the scheme. Wag na yan. Ito, ang importante sa atin ay, nasabi natin kung ano yung purpose ng scheme niya. Alright. Here we go. Medicare account. 3 million. Ito yung mga pera niya. Alright. Okay. Criminal forfeiture. Okay. Meron siyang certificate of deposit. Ito. Asan na yung perang yan? Okay. Transactional money laundering. The factual allegations in paragraph 1 to 27, 31 through 46 are incorporated by reference and re-alleged as though fully set forth herein, on or about approximate date set forth below in the Southern District of Texas. All right, ito. Yuki aided and abetted by and aiding and abetting other individuals and entities known and unknown to grand jury and the Southern District of Texas and elsewhere knowingly engaged and attempted to engage in the following monetary transaction in the United States, derived from the specified unlawful activity, namely conspiracy to commit healthcare fraud in violation of conspiracy to defraud the United States and pay and receive illegal kickbacks. Yan. Ito yung mga kickbacks niya, okay? $3 million. Ang mahal. Try lang. Laglag. Okay? So, ang mahal. Ay ba yun? Nasaan yun? May laglag doon. Alright, ang mahal. So ngayon, mga kababayan, 3 million kickback. Real property, ayan, ang dami, oh. Hawaii, Las Vegas, Nevada, ayan, Nevada. Alright, Nevada, ang dami niya property. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And funds are sent for construction. Ito. Ito. Funds sent for construction of the ultra-coastal beach resort in Santa Ana, Cagayan, and real property traceable there too. Ayan, so matitrace siya. Kaya sino ang pinadala niya? Sino ang tumanggap? Diba? Hindi ba na-detect ng AMLAC yun na, yun ay galing sa fraud money or what? Baka hindi naman kasi hindi pa naman nalaman nung time na yun.
Then, ito yung mga Mercedes cars, Ferrari, Ford, ayan, no, Mercedes, Ferrari, Ford, Cadillac, Tesla. Ayan, 2023 lang siya nagkaroon ng Tesla. Ay, 2024, mas naunahan ko siya. Ang problema lang sa akin, utang, hindi pa bayad hanggang ngayon. Siya, 2024 lang siya nagkaroon ng mga ganitong cars. 'Di ba? Naunahan pa natin siya sa atin utang sa kanya. O girl, naunahan pa kita nagka-Tesla. Pero sa akin ngayon, pinagdudusahan ko pa rin utangin. Model Y, pareho pa kami, 2024 Tesla Y, Ano pa, ito pala yung hinahanap ko kanina. Ito yung kanyang mga financial account. Chase, may 6 million, 3 million, 5 million, daming pera, sana all. Ang daming pera galing sa pera ng bayan. Alright? Ang daming pera galing sa tinalo nga daw si Diskaya. Hindi, tinalo yung even yung mga kongresistas. Ka-level niya na si Bangag. Kasi ilang bilyon to? 55 something billion pesos. Sila Bangag, trillion ang ninakaw. Alam nyo, siguro pag nanakaw talaga addicting, Kasi parang nakakuha ka na, alam mo na illegal yung ginagawa mo, na pwede kang mahuli. Ayaw niyang tumigil. Nagpatayo sa Nevada, sa Texas, sa California, sa Hawaii. Right? Hi sis, Sara Balabagan, how are you? At yung mga taong walang kakunti-kontentuhan. My goodness, mga kababayan. Ay, wait. Walang kakunti-kontentuhan, mga palangga. So ito ngayon ay pinag-uusapan, even Dr. Oz, mga artista, they talk about it, even mga TikTokers dito sa US, pinag-uusapan nila si Marizel, at ayan, ang kanyang, ito talaga grabe, isang kwintas lang, almost $1 million. I can't fucking believe it. Okay? Na $1 million yung suot niya nung gabing kasama niya si Quiñones. At inawardan siya ng TOFA. Okay? Ikaw ba, si Sara Balabagan, na-offeran ka ba ng TOFA? Kasi, ang alam ko, mga dilawan ng mga nandiyan din, parang na-awardan din si Lloyda Nicolas Luis dyan eh. Ang kwento, nagdo-donate ba sila? Dito sa, wait a minute. Nagdo-donate ba sila? Okay. The fuck is this? Okay? The owner of TOFA, Elton Lugay, Elton, na-meet yan si Elton Lugay sa sa Las Vegas nung laban ni Manny Pacquiao. Ikaw pala may-ari ng TOFA, Elton. Ako, baka madamay ka dyan, Dudong. Okay, baka mamaya magdamay ka sa mga ina-awardan mo. Pero kung wala ka namang alam, nag-donate ba yan sa'yo? I don't know. Sabi dito ng friend natin, Elton, nag-message sa akin, The owner of TOFA is Elton Lugay. Very close to Lloyda Luis, and Inquirer contributor. Yung award na yan, pera-pera system ng mga Dilawan Group. Alam naman natin yan. Diba? Si Boy Abunda daw is the host every year and close to Lloyda. Well, kahit naman sila close, ang question natin dito, itong si Marizel, okay, ano yung, kung nag-donate siya ng $1 million, kunyari lang, for example, sa TOFA, diba, para siya bigyan ng award, I don't think that's a lot of money sa kanya, greedy siya eh. Diba? I don't know kung paano imbestigahan ng DOJ yan, sino yung mga associate, kasi hahalungkatin ng bangko niyan eh. Nahalungkat na nga. Nahalungkat na actually. Pati yung wire transfers sa Pilipinas. So, hindi natin alam, mga kababayan, kung sino yung mga pinadala niyang pera. Right? Kasi, puro mga Pilipino yung associated dyan sa mga Filipino. Okay? So, ang question natin dito, ayan, taray bakla, taray nila, sana, mapapasana all ka na lang. Mapapasana all. Ilagyan na lang natin sila kasi ang ganda-ganda nilang tignan eh. Ayan. Ang ganda-ganda nilang tignan, nakasuot si Palangga, nakasuot si Madam ng ng alos $1 million, Kasama niya to yung nagkaso sa akin. Tuwa ako na nakita ko sila, 'di ba? Tuwang-tuwa ako dahil alam niyo dito sa Amerika, mai-share ko lang. Ang vlog na to exclusive sa mga fraudster. Okay? Ngayon lang, ito lang yung pag-uusapan natin. Dito kasi sa Amerika, I remember, nung bago pa lang ako, na nagbablog-vlog,
may nag-offer sa akin, a-awardan ako. Nakalimutan ko na kung anong kaputang inahang award na yon. Andiyan na pa rin siya, active pa rin siya sa community. Kailangan ko mag-donate ng $2,000. Okay? Sabi ko, wala akong pera, do-donate pa ako. Wala akong pera, punyeta. Mag-donate pa akong $2,000. Wala, sabi ko ganun. Sabi ko ganun, wala naman akong perang ganyan. Hindi, kasi Marlica, a-awardan ka. Makikilala ka sa, what the fuck? Andito pala to. Buti naririnig niyo ako. Kanina pa ako daldal ng daldal. Hindi, Marlica, sabi niya, makikilala ka sa community, ganyan-ganyan. Putang ina, sabi ko, di ko kailangan makilala sa community. Just, magpipay ako ng $2,000. Diba? Pero anyway, na-awardan ako dun sa isang event, dun sa kaibigan ko. Parang hindi naman ako nagbayad. Nag-invite lang ako ng 2 tables. That was $75. Yung inisyo ng mga alpot, na naningil daw ako ng $75 dun sa mga followers ko. Mga putang ina, di ba? Imagine mo kung hindi ko na event yon, sisirain pa ako ng mga yawa. Remember that? Ano sa akin ng mga alpot? Yung in-awardan ako, kaya na ba yung award kong yun? Award. Tignan natin. Ang ganda ko kasi doon eh. Kailan makita ko yung picture ko. Award ni Maharlika. Award. Okay? Oh, here we go. Nakita ko. Ito. In-awardan ako dito eh. Itong kasama ko. Ayan. In-awardan ako. Oh. Ay, hindi to. Wag to. Yung mga kasama ko, ayaw ko sila ipakita. Dapat yung solo. Wala bang solo flight? Wait lang. Ay, tika. Wait. Award. Okay, what is this a freaking award? Certificate of, saan ba yung award na yun? So anyway, tignan ko lang kung may solo picture ako dito. Wala eh, ba't di ko nakikita? Ito, assembly. Binibining Maharlika. Ito pala, ito. In fairness, okay naman to. Okay, ito. Top award pala yung sa akin. Taray pa. Taray pa ng suot ko, oh. May slit pa na bonggang-bongga. Tatagalin natin ito si bakla. Teka lang. Okay, suot na ang taray ng lola ninyo, oh. In-awardan. Kita pa yung buli. Okay? Pero ito award na to, wala tong bayad. Hi, Mooch. Hindi ako nagbayad kay Mooch. Nag-invite lang ako. But anyway, nagbayad din ako dyan. $75 kasi kakain kami sa hotel. Alright? Kakain kami sa hotel, so inisyo sa akin yan. Marley, ganuningin lang 75. Butangin na ako nga nagbayad ako sarili ko. Tapos kung i-issue nyo pa sa akin, kaya ayoko na tumanggap ng mga kadyotahang award na yan eh. Diba? Hi, sis Sarah. Correct ka dyan, sis. Bibigyan ka ng award, pero ask sila ng donation. Pero ako, di talaga ako nagbibigay. Sabi ko, wala akong budget. Pero di rin ako matin. Oo, kasi kung gusto niyo ako awardan because I'm pretty and sexy, why not? Pero huwag niyo ako hinga ng pera dahil wala akong pera. Diba? Ganun ang award din naman sa pilitan. Oh, laganat na raw sa TikTok, sabi ni Pink Lemon. Oh, insatiable kasi yung greed, sabi ni Pink Lemonade. Pero truly, talagang walang kabusugan ang pagnanakaw. Ngayon, mga kababayan, ang question, sino kaya ang kasabwat nitong Yuki sa Bangag Administration? Kasi alam nyo, itong mga dilawan, mga kakamping, itong mga kaputahang mga buwisit dito sa ibang bansa, sa Amerika lang ang marami. I don't know, sa Europe parang hindi naman masyado. Yung mga award na ganyan, magagawa sila ng mga organization. Right? Gagawa sila ng mga organization, tapos magre-request sila, awardan kita, ilalagay ka sa dyaryo. Pati sa dyaryo may bayad pa. Eh, pinapambalot ko lang naman pinapampunas ko ng mga greasy, dito sa kusina, yung mga dyaryo doon sa, kumukuha nga ako marami yan eh. Yung dyaryo doon sa Seafood City, pinanguhugas ko lang yan ng mga, pinampupunas ko ng, kunyari, yung kawali mo, nagluto ka, tapos nasunog mo yung mantika, kasi gumamit ako ng paper towel, dahil mahal ang paper towel. So, mga dyaryo yung ginagawa ko yan. Natapag ko, yan yung ginagawa ko sa mga dyaryo nyo. Sinong gumagawa niyan? Yung mga dyaryo dyan? Kaya huwag na kayo mag-dyaryo na kadyotahan. Anyway, mga kababayan, so ang question, sino ang kasabot niya sa mga bangag sa pag-transfer ng pera? Dito sa nag-wire transfer ba siya? Binitbit ba niya sa maleta yung $4.6 million? My God! Na-miss mo yung glasses ko, bargain shopper. Kaya mo palangga, magsasalamin ulit tayo ng nawawala kasi.
Actually, nawawala yung mga salamin ko, yung iba nagbasag, naapakan ko, naupuan ko, nabato ko, de, chika lang. Nahigaan ko yung iba. So now, pangpunas ng espiho, sabi ni Boy Gising, oh, kasama yan. Ngayon, grabe yung kanyang $906 million, that's a lot of money. Ako nga, kontento na ako, wala akong pera eh. Diba? Alam mo, ako naman, di naman ako nagyayabang. Yung mga travel ko, jutang genemis lang yan. Jutang genemis lang naman yan palangga. Swipes ko lang ng swipe. Diba? At least, hindi ka nagnanakaw sa kaba ng bayan o wala kang dinidemonyong tao. Pero yung may won ka ng pera, ang dami-dami mong sasakyan, parang diskaya. Parang wag na si diskaya eh. Parang mga bangag na magnanakaw sa kaba ng bayan, katulad ni Abante. 'Di ba? Sino pa? Sino yung may collection na na sobrang supercars, daming cars sa Mindanao? I forgot yung pangalan niya. Sino 'yon? I-comment nyo dyan. 'Di ba? Pambili ng Cartier Serpenti. Ay, actually, meron. Meron din si, yung Marizel Yuki, meron din siyang Cartier, Bulgari. Meron siyang Bulgari, mga palangga. Maliban dito sa pinakita natin, ha? O, di ba? Ang sosyal-sosyal. Actually, minake-upan lang siya, pero hindi ganyan yung mukha niya. O, nga. Iba yung mukha niya sa ito yung mukha niya, oh. Okay? Yung katabi niya yung nagkaso sa akin. Gusto ko lang sila pagsamahin. Yung Pimentel, yeah. Miles, yeah. Si Pimentel nga. Gusto ko lang sila pagsamahin. Diba? Ano kaya relasyon? Curious tuloy ako ano yung relationship nila. Mag-friendship ba kayo? Excuse me, hindi natin alam kung anong friend. Ito yung tsura niya pag walang makeup eh. Ito siya sa New York Post. Ayan, ang layo, di ba? Na make-upan siya. Parang ibang personalidad, Ayan siya, oh. Hindi siya maganda. Oh. Nasa loob ang kolo, oh. Ayan. Na make-upan lang si Bruha. Di ba? Na-make-upan na siya, ha? 1 million. Yung gabing yan, sa award Chuba Chuchu, meron siyang $1 million na suot na necklace. Grabe ang pag-flex niya. Grabe, sobra. Parang paano ka nakakatulog dyan, Di ba palangga? Paano ka nakakatulog sa sobrang greed, sa sobrang pagnanakaw? Di ba? Sa tingin mo ba, hindi ka mauhuli sa mga ganyang ginagawa mo? Yes, Ronald, si Congressman Pimentel. Ayan sila, oh. Akla! Ikaw ba nagtahi ng gown niya, Akla? Wow, dadami na kliyente mo niyan. Ganda, oh. Screenshot nyo na yan. Para baka mawala eh. Taray ng picture nyo eh. Baka ikaw ang nagawa ng gown na yan. Well, kung siya ang gumawa ng gown, alright? Kung siya ang gumawa ng gown, nakatikim siya ng pinangbayad sa kanya, pero wala naman siya sigurong kaso, di ba? Ano sa tingin niyo, may abogado ba dito? Kung siya ang gumawa ng gown nitong babaeng itong fraudster at siningil niya, meron kaya siyang pananagutan kung ang perang binayad sa kanya ay galing sa nakaw. Pero kung wala naman siyang alam, absuelto siya, no? What do you think, lawyers? Kung siya ang nagawa, kung si Quinones ang gumawa ng gown ni fraudster Yuki, alright? Ni Maricel Yuki, meron kaya siyang pananagutan? Wala naman siya sigurong idea na nagnanakaw ito. In fairness, I don't think nasasabihin ni Maricel Yuki na, huy, alam mo ba, nagpa-fraud ako, nagnanakaw ako ng bonggang-bongga, kaya bibigyan ka ng bayad dyan. Kaya kahit magkano i-charge mo sa akin sa gown, babayaran kita. Parang ganon, Right? May lawyer ba dito? Sagutin niyo nga yung tanong ko. Kung ikaw ay designer at nagpatahi sa'yo si Maricel Yuki, fraudster at binayaran ka galing sa kaban ng bayan ng Amerika, meron ka bang pananagutan? Pero I don't think so, di ba? Wala siguro pananagutan yan kasi wala naman siya kinalaman. Ayun nga lang, ayan, magkasama sila. Hindi na rin alam kung na-invite ba siya personal or what, ano ba yung relationship nila kasi, di ba, sabi nga nila, pictures can paint 1,000 words, di ba? 1,000 what? Scenarios. Ano ba talaga?
Ano ba talaga ang kanilang eksena, bakit ang saya-saya nila ng gabing 'yan. Alam mo kaya mahirap din kasi magpa-picture sa totoo lang. Like ako, sino rin naman nagpapa-picture sa'kin. Kasi pag mga awards na 'yan, hindi mo alam kung sino nagpapa-picture sa'yo. Hindi mo alam fraudster na pala. 'Di ba? O katulad diyan Quiñones, alam mo ba na fraudster 'yang pinapicturan mo? O baka nabihag ka lang dahil suot-suot niya. Baka na-magnetize ka dahil may nakikita ka na suot-suot niya almost $1 million. Baka, "Uy, good sight. Puwede ko 'to maging kliyente." Yun nga lang, ayan, na-associate ka, well, gano'n talaga ang buhay. Pero nagtatanong lang naman ako, ikaw ba tumahi ng gown niya? Kung ikaw nagtahi ng gown niya, ay akla, eh di yung pinambayad sa'yo galing sa nakaw sa bayan. Wala ka nga lang pananagutan diyan. Kasi kung hindi mo alam, 'di ba, inosente ka. Hindi ko naman sinasabing kasabwat ka niya. Kasi alam ko naman 'yan sa party na 'yan, mga party na 'yan, ang dami-dami yung tao, hindi kayo magkakilala. Pero ang tanong ko sa'yo, ikaw ba gumawa ng gown niya? Kasi akla, kung ikaw ang gumawa ng gown niya, eh kahit paano, nakatikim ka ng galing sa pagnanakaw niya, pero hindi mo kasalanan yun. Kasi hindi naman ikaw ang nagnakaw, di ba? Siya naman ang fraud. So, inosente ka. Absuelto ka dyan. I think absuelto ka dyan. Unless na lang kung may mga transactiones na nag-refer ka ng matanda na pasyente for whatever, eh doon na tayo magkakaano, di ba? Doon na tayo magkakatalo. Oh, kaya lang, eh, medyo kabahan ka ng konti. Baka mamaya, I don't know. Nagtatanong lang naman ako sa'yo, akla. Kaya ka kaya iligtas ni Lisa Tanas? Oh, 'pag mga ganyan, alam mo si Lisa Tanas puwede na mamatay yan anytime. Puwede yan kunin sa Earth, 'di ba? 'Pag kinuha sa Earth, ang mga kakampi mo ewan ko na lang kung saan ka pupulutin, 'di ba? Kasi hindi forever ang kasamaan. Ang kasamaan mo, Maricel Yuki, ay nasentensyahan na. At I don't think na makakatakas ka diyan, girl. Okay? Ang tatanong lang naman ako dito sa BFF ko, si Akla. Imagine mo, kinasuhan ako dun sa sinabi ko na ng scam siya, putang ina, na-interview ka naman. Na-interview ka, umamin ka, sorry, nagkamali ako, ganyan-ganyan. Pinaganda mo pa, dapat na nag-sorry ka, nagkamali ka, kumuha ka ng, bumili ka ng Dansen, tapos nilagay mo ng label mo. Fraud yan, girl. Akla, fraud yan. Ano, pinagtatalunan natin sa korte yan. Wala naman tayong harapin naman kita. Tagal nyo nga eh. Ba't ang tagal nyo? Nakabakasyon ba kayo? Tapusin na natin itong kasong ito. Bilis-bilisan ninyo. Para makapag-rest ka na rin. Kasi mukhang stress ka. Balita ko, stress ka daw sa buhay. Eh, huwag ka ma-stress. Dapat happy ka dahil katabi mo yung fraudster. Ayan, no? 1 million ba naman ang suot niyan? Di ba, girls? Di ba, mga palangga? Pag meron kang katabi na 1 billion na billionaire, dapat happy ka, no? Pero kasi ako, allergic ako sa ganun. Kaya ayoko masyado nagpupunta sa mga event kasi hindi mo alam kung sino nagpapapicture sa'yo. Hindi mo alam po, tangina, kartel na pala yun. Eh pag ganyan, ma-associate, Marley, kakatabi ng kartel. Yun yung problema. Kaya hindi naman ni kasalanan ni Quiñones. Nakatabi niya yan. Kasi kaya nga, I'm giving him the benefit of the doubt. Pero ang question ko lang, boy, di ba? Boy, hindi ka pala girl. Boy, ang question ko lang sa'yo, kung ikaw ang tumahi niyan, ano ba yan? Can you comment? Kunyari, siyang tumahi ng gown, kasi mukhang magkapareho sila ng gown eh. Tignan natin. Di ba? Parang pareho sila, oh. Di ba? Oh, parang parehong style. Oh. Parang parehong tela, oh. Di ba? Oh. I don't know kung siyang tumahi niyan. Ang nget pa talaga. Ang nget pa mo talaga, akla. Diyos ko, kulang na lang, juntot, junggoy na. Wala na lang, juntot, junggoy na. Kahit walang juntot, di ba? Jongski pa rin. Parang si Kiko Maching. Ngayon, mga palangga. Okay, ano sa tingin ninyo? Etong babaeng ito, okay, may award silang lahat. Ayan, inawardan sila. Magkatanong, nag-donate ba sila? Nag-award yung mga yan. Ang question ko sa inyo, mga abogado, ito, kung siya ba ang nagtahi ng gown nitong fraudster na si Yuki at galing sa pera ng bayan, ano ang sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Meron ba siyang, well, sabi ko nga wala siyang pananagutan kasi hindi niya alam. O hindi niya alam na nagnanakaw ito si girl, ito si babaita, eh wala naman siya talaga, inosente siya, no?
Pero nakaka-guilty 'no, na galing sa kaban-bayan. Kaya nga ako, nung nalaman ko na magnanakaw sila bangag, dumistansya ako. Kasi, you know, mamaya kaibigan si Lisa, si Marlica kasama yan nagmamaleta. Nag-ano, kumuha ng maleta, 'di ba? So, ang sa'kin lang, God is good. Quinones, God is good. Alam mo ba na may Diyos? Alam mo kung ano ang totoo, right? Alam mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Alam mo yan, wag na tayo magmaang-maangan, pero mabait ang Diyos. Imagine mo tinakot-takot ako ng kaibigan mong demonyo na si Satanas at si Bangag, 'di ba? Oh, yung una kong kaibigan kinasuhan ako dahil akala nila mababagsak ako, pahirapan niyo ako, papapangitin niyo ako, papa-stress niyo ako, pero kayo ang na-stress sa alindog ko. Kayo ang na-stress sa alindog ko. Tignan mo, God is good kay Maharlika kasi hawak ko ang beat. Then, hawak ko ang katotohanan. Case dismissed. Oh, second case, dismiss. And I'm working for 2 cases. Ikaw at si Langka. Mabait ang Diyos. Dahil alam ng Diyos kung sino ang magnanakaw. Alam ng taong bayan na si Maharlika ni Cinco walang ninakaw sa kaba ng bayan. Alam nyo, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Kung paano, ano tawag dyan? Kung paano sa pansapan sa Ilonggo, yung ilatag ang, imagine mo, kung ako'y duwag katulad ninyo. Grabe ang press release nila, di ba mga kababayan? Nag-press release sila, nag-hire sila ng mga kaputang, kung sino-sino, Maharlika, nagtatago na, ang dami nilang trolls. Maharlika, pumatay ng asawa. May mga ganon. May anak sa hapon. Divine intervention. That's the right word. Hazel Corpus. May mga ganon. Alam nyo, hawak ko ang katotohanan. Yun lang ang pinanghawakan ko. Kaya kahit anong sindak, tignan nyo, lumalabas. Lumalabas itong mga putang inang mga kawatan. O, ikaw, Maricel Zuki, kumanta ka na. May kasabot ka ba sa administrasyon? Oh, kakanta't kakanta yan. Forever ka ng kulong, girl. Ito yung sinasabi ko. You know the story of King Midas? Yun narinig kahit sa kanta, Midas Touch. Okay? Si King Midas, nag-wish siya, naghiling siya sa Panginoon, di ba? Preacher na ako ngayon, girl. Preacher na ako, lola nyo. Si King Midas, naghiling siya sa Panginoon na gusto niya lahat ng mahawakan niya ay gold. Right? Tama ba? I-correct niyo ako kung mali ako, ha? Panaalala ko lang yan. So, binigay ng Diyos sa kanya yung kanyang kahilingan. Mabait ang Diyos, eh. So, lahat ng mahawakan niya naging ginto. Okay? Hanggang sa hinawakan niya yung mga pagkain, this is sa Greek mythology. I think this is not real, ha? I don't know, maybe real noong unang panahon. I don't know. So, hinawakan niya yung pastor na ako ngayon, boy gising. Paghawak niya ng pagkain, naging gold. Hindi siya masaya. Noong una, hinawakan niya yung bote, oh, wow, gold. Hinawakan niya to, wow, gold. Hinawakan niya sombrero, wow, gold. Nung kakain na siya, paghawak niya ng ulam, ay, to. May maganda akong sample. Kaya ako na mouse. Midas Touch, right? Did I say Midas Touch? Ano sinabi ko, Rona? Paghawak ng chocolate, kakain siya, naging gold. Hindi niya makain ngayon. Nung hinawakan niya yung anak niya, naging gold. So, hindi siya naging happy. Sabi ng Diyos, umiling ka na gusto mo gold, binigay ko. Right? So, meaning, huwag kang greedy. So, hindi kahit gold yan, yan na lahat ng nahawakan mo, hindi yan makakapagpasaya sa buhay ng tao. So, hanggang ang sabi niya sa Diyos, Lord, bawiin mo na lang yung hiniling ko na lahat ng mahawakan ko ginto. Kasi namimiss na yung anak niya. Kasi naging ginto eh. Hindi siya makakain, naging ginto.
Right? Naging gold yung pagkain. Marami kang gold, patay ka naman, din wala kang love. Imagine mo, makipag-sex ka, naging ginto yung boto, at yun. Ba't na tayo napunta doon? Ay, naku, mahal ka, ang baba mo talaga. Right? Imagine mo may jowa ka, like ako si King Maida, Queen Maharlika. Hindi ko, Lord, gusto ko yumaman, gusto ko maging ginto. Tapos bigla ako makipagtsuktsakan, ang boto, naging ginto. Ano pa doon? Wala na tayong kasayahan nito, Lord. Di ba? Eh, huwag mo na ako bigyan ng ginto kahit na mukha akong guskusin, basta may tsuktsak chenes, happy na ako, di ba? Or may pagkain. Well, seriously, ano yung moral ng moral of the story, darling? Right? Ay boy, kasi masakit pa rin yun. Ginto, punyeta, papasok sa kipay mo. Ano yung lesson, moral lesson sa story? Huwag kang greedy. Di ba? Huwag kang mangarap ng sobra-sobra. Baka kailangan mong magnakaw. Okay? Makontento ka. Kung di ka naman nakontento sa meron, pagtrabahuan mo. Hindi mo kailangan ng fraudster ka, makipagsabuatan ka kay Satanas. You know, it's lagi nating sinasabi na pera lang yan. At lagi nating sinasabi na, hindi ka naman mabubuhay kung wala kang pera. True. Pero gusto mo magkapera, yung clean money. Huwag sa pang-scam. Huwag kang bibili ng dansen. Di ba, Quinones? Huwag kang bibili ng 5,000 na dansen, tapos bibenta mo 100,000 or 50,000, I forgot the exact amount. Di ba? Yun ang doon, moral lesson. Gusto mo palang kumita. Hindi mo pala kayang i-deliver. O ba't ka bumili ng dansen? Pwede mo naman sabihin na, groom, hindi ko kasi kayang i-deliver kasi na ako, wala na ako sa oras, ganyan. Ibinili lang kita ng dansen, pero maganda naman to. Pero dahil magkaibigan tayo, huwag mo na akong bayaran. Good luck sa kasal ninyo, magkape na lang tayo. Hindi ba ganun? Di ba mas masaya pa, tagtanim ka ngayon ng kabutihan sa kaibigan mo. I remember, may story ako. Nursing to, kailangan ko tong sabihin. Ito yung sinasabi ko eh. Mapanood niya, wala akong pakialam, totoo naman. Be careful what you wish for, sabi ni Barkadan. Exactly. Ito yung greediness. Nursing class. Sa nursing kasi may acting. May nurse ba dito? Akala nyo ang nursing, puro lang medical. May acting din kami. Inacting namin yung mga clinical cases. I remember, ang inacting ko, may movie, may ako ng video napping ko. Ang inacting ko, ako si Manang Bola. I forgot, basta yung sakit sa mata yung enacting ko. Alright? So, nag-shooting kami, nag-filmmaking kami. Di ba? Filmmaking kami kasi ipipresent namin yon. Sa grupo namin, siyempre may mga contribution, magbayad ka ng 20, 30. Sa grupo, 100, 200. Yung group namin, actually, ang saya nun. Kunyari, punta kami ng mall, may fund kami, may pondo kami. Nag-share kami, 100, 200, ganyan. So ngayon, pag kumain kami, babawas namin sa pondo namin. Kung may bibilin kaming V8, hindi ko makalimutan kasi V8 yon. Okay? May bibilin kaming V8, mag-share kami. Yung pang Betamax o pang V8. Yung what do you call that? Yung video nung unang panahon bago yung digital. Okay? Acting na kunyari may patient. Yes, Jojit. Okay? Okay, ito yung classmate ko. Gusto niya pabayarin ng 800 pesos. Yung magpapalati kami ng 800 pesos sa V8. Hindi ko siya makalimutan, girl. Hindi na kami friend kasi hindi niya ako nakayanan. Ewan ko, nasa na sila. So, eto yung sinasabi ko, wag ka mang isa. 8 tracks, what do you call that? Yung nilalagay mo dun sa video. Okay, whatever, hindi ko maalala ngayon. Yung video nung unang panahon. Ngayon, sabi niya, magbayad kayo ng 800, chucho. Binili ko pa yan, hindi ko siya makalimutan. Kapit-bahay daw niya si Tulfo. Yung mga tulpok-pok, binili ko pa yan kay Tulfo. So, kung binili mo kay Tulfo, di ganun na, okay, ganyan. So, nag-okay na kami, babayaran namin 800. Kung nanonood ka ngayon, alam mo to, pero okay na yun, tapos na yun. Personal na, VCR, thank you, boy. So, nagbayad kami. Kumbaga yung pondo namin,
binawas yung 800 dun sa V8 na yon, 'di ba? Kabisado ko yung presyo. Eh ako yung nakatoka sa pag-edit ng project namin. VHS. No, yung maliit lang. Basta yun. So ako yung nakatoka. Excuse me. Mascom ako, so alam ko mag-edit-edit na ganyan. Ako nga nagdala sa group, kaya nakuha kami ng malaking grade. Alright? So anyway, ako yung natoka para mag-edit. Dalawa kami ng friend ko, ng classmate ko. So habang ini-edit namin, roll, di ba? Sinasalang yung V8. Diyos ko, pagod na ako. Shout out dyan sa Project 8. Nakapagod na ako no? Nakaganyan ako, antok na ako. Nakanganga na ako dahil kailangan namin matapos. Ina, pagtingin ko sa V8, habang niro-roll, inaano ng editor, I forgot his name. Sana maalala ko siya yung editor ng college ako eh. Nang papagawa ako doon. Nakalimutan ko yung pangalan mo, sir, ba't ang bait-bait mo? Ganyan ako. Bigla ko nakita sa video, habang nag-i-edit, may laman yung V8. I'm Nelson, channel 167, how are you? You're here. So, may ano siya, may mga anak niya na gumagalaw-galaw doon. Kasi nga video, parang film, di ba? Anyway, sabi ko, putang inang to ha. Sabi ko, niloloko kami. Nagbayad kami ng 800. Eh, gamit na pala tong V8 na to. Ganyan-ganyan, mayroon na palang laman. Sinabihan ko siya, uy, sabi ko, girl, hindi ko na pangalan niya. Sabi mo, maldita ako. Maldita ako, wala akong pera eh. Although, you know, wag mo akong lokohin. Yun lang yung sa akin. Wag mo lang akong lokohin, kahit piso makikipagsabunutan talaga ako. So, ayoko lang na niloloko mo ako. Bibigyan kita ng piso, wag mo lang akong lokohin. Manghingi ka, okay lang. Gamit na pala, yes, Hazel. So, hindi ako makatiis doon. Sabi ko, tangina, sana mag-umaga na. Madaling araw, tangina, lagot ka sa akin. Ganyan. The next morning, sabi ko, oy, classmate, sabi ko na ganun, sabi mo bago yan, binili mo pa kay Tulfo. Totoo yan na, Tulfo kasi kapitbahay daw si Tulfo. Sabi niya, oo, ganyan. Halos pag-away kami. Paano naging bago yan? Girl, sabi ko ganun, tignan mo, andyan yung mga anak mo. Tapos sinarge mo kami ng 800. Hindi ko babayaran, hindi ako magbabayad ng share ko, sabi ko. Maldita, di ba? Hindi ako magbabayad ng share ko, sabi ko ng ganun. Magkano lang yan, ganyan. Dapat saka pwede naman namin isoli yan, di ba? Pwede ka naman maging mabait. Para, you know, andyan yung mga anak mo, sayang yun ha. Sayang yun, yung mga movie na yun, ganyan. Pero naisoli naman yata sa kanya. Ano yung lesson doon? Ano yung gusto kong sabihin? Huwag ka mang-isa ng tao, putang ina, pwede mo naman ipagamit yun, burahin mo na lang. Maniningil ka pa, 800 pesos. Ito yung, dyan nagsisimula yung mga scammers. Dyan nagsisimula yung mga mandorobo. Right? Okay? Katulad ng mga what? Katulad ng mga, eto, may chika dyan sa Asia. Actually, nangyayari to all over the world. Yung mga asa-asawa o yung mga kamag-anak ng mga konsul, assistant konsul, lahat yan sila. Or sa government. Ang ginagawa nila, di ba, yung mga kumakain sila sa restaurant, alam nyo yan, di ba? Kahit nasa family nila, i-reimburse nila, i-charge nila sa bayan. Yan kami nag-away ni Bugaw eh, binuking ko siya. Binuking ko siya, di ba? Di ba? Alam nyo yun, di ba? Pero tapos na yun. Pakain ng dalawang barangay. Charge sa gobyerno. Putang ina, ano ito pinaglalaban natin? Nagkipaglaban ba tayo, Charlene? May Isog Vancouver. Congratulations sa event niyo with Attorney Vic Rodriguez. I'm so happy. Ang punto de vista ko, huwag kang greedy. Makontento ka. Kung hindi mo kaya, huwag kang manggamot ng sugat ng mga matatanda na wala namang sugat. O hindi naman akma yung gamot na nilalagay mo. I-edit mo yung chart. You know what I mean? So yun. So ang punto de vista ko dito, lahat tayo kailangan ng pera. Sino bang hindi kailangan ng pera? May mayaman ba dyan? Baka naman. Di ba? Baka naman dyan. Lahat kailangan natin ng pera. Pero hindi yung mangloloko ka. Hindi yung magnanakaw ka sa kaba ng bayan. Katulad ng ginagawa ng bangag. Makikipag-business deal ka sa mga magnanakaw. Katulad ng mga contractors. Right? Eri? Jojit? So yun. Okay? So yun yung sinasabi natin. Grabe Yung gabing yan. Siyempre, ang mga mata ng mga inggitera nung gabing yan,
Ito na lang muna natin. Yung mata ng mga inggitera ng gabing yan, mga kababayan, ay na-amaze sa kanyang Bulgari na worth almost $1,000,000. Hindi pa kasama ang hikaw. Hindi pa kasama yung panty niya. Baka may ginto na nakaipit sa bilat niya. Di ba? So yun. Hindi talaga nawawala ang mga traidor kahit kaibigan ng bibiktima. Oo. Ang dami, may marami akong makilalang ganyan. Yung mga ganun, tinatapon ko na eh. Kasi what's the point na makikipagkaibigan ka, lulukuhin ka lang naman. Di ba? Parang pag-ibig. Ba't mo naman magsistick ka sa jowa mo, lagi ka nalang niloloko, punyeta. Di ba? So anyway, yan ang nagmalaki si girl. Yan si Maricel Yuki. $1,000,000 nung gabi yan ang suot niya. Oh, nanlaki mo, nalaki ang mata ni Quiñones. Nanlaki ang mata niya dahil nakita niya ang mamahalin. Pero ako, you know what? Hindi ako sa bitter or hindi ako sa dahil wala akong ganun. Alam niyo, mga kababayan, sa edad natin ito, sa edad nating 30, dapat ganon. Sa edad nating 30 many years ago, okay? Alam mo ako, tamad nga ako. Dati nagsusuot-suot ako ng mga, may moment kasi ako, suot ako ng hikaw, suot ako ng mga ganito. May moment ako na tinatamad ako. Kahit na umalis, sabi nga ni mama, ba't yan, tsura mukha kang mukha kang ewan. Yan mo na anak, kasi tinatamad na ako magsuot-suot ng mga ganyan, napapagod na ako, natatamad na nga ako anak mga puti-puti natin dyan. Mama, kulayan mo yung puti-puti mo. Di na, yan mo na makita nila. I mean, vanity, mga material na bagay, hindi yun talaga makakapagpasaya. Sa totoo lang, hindi yun ang makakapagsaya. Meron ba nakita nung nag-live selling kami nila Remy? Uy, bumili na kayo doon kay Remy, ha? Andito pa nga yung mga kalat ko. Andito pa yung mga live selling natin, ha? Ayan ba, hindi pa natapos. Hindi ko pa na-ship yung bumili sa akin. Ay palangga, si Angie. Anyway, mga kababayan, tumating ako sa punto ko na, hindi naman ako galing sa yaman. Mahirap lang din tayo, di ba? Langang baon nung unang panahon, eh. Pero nagkaroon ka ng contentment sa buhay. Right? Alam mo ba kapag pricey ang alahas? Ano? Miss Marlica, alam mo ba kapag pricey ang isang alahas? Sabi ni Jojit, hindi. Hindi ko nga alam, hindi nga ako marunong tumingin ng fake at saka hindi eh. Kaya pwede rin ako maloko, di ba? Oo. Hindi ako updated sa kung ano yung uso. Buti nga si Remy nandiyan dyan, ate ano yan, ganyan-ganyan. Ang dami mong alam. Sabi ko, ano yan, ano ganyan. Kasi I'm not into it. Pag hindi ka kasi ganon, hindi yun ang interest mo, hindi mo talaga malalaman. Di ba? So, ako lang di na nagsusuklay ng buhok. Hindi kasi, masarap talaga yung magkaroon ng mga ganyan-ganyang kumikinang-kinang. Pero naisip ko lang, maalindog naman ako kahit na wala na akong alas, scary na, di ba? Kasi yung karamihan yung mga nag-aalas, mga pangit eh. I'm sorry sorry. Bahala na kayo magalit kayo sa akin. Pero karamihan, di ba? Katulad ni Lisa Tanas. Mga pangit, kailangan nila masilaw sila dito. Katulad nito ni Yuki. O, di ba? Naka-makeup. Kasi ako, ang pananaw ko sa buhay, para ma-attract ko ang isang lalaki o isang babae, it should be the personality, my hair, and my scent. Di ba? Yun lang. Hair, kailangan mabango ka. Okay? Kailangan maaliwala sa mukha mo, yung alindog mo. At saka the way you talk. Excuse me? Yun lang ang pumuna. Para sa akin growing up, yun lang. Makita yung picture ko ng bata ako. Pakita ko. Okay. Dali lang. Alam niyo kung kaya namalat ako. Babalik ako mamaya Okay, namalat ako. Mapapakita sa yung picture. Ganda-ganda ni Inday. Okay, namalat ang boses ko. So, ang ginawa ko, hanap ako ng mga negative pictures. Okay? Dali lang. Okay, here we go. Okay. Pakita ko lang yung itsura ko dito. I-focus ko. Hoy! Before filter to, Before AI. Shit, tingnan mo yung itsura ko. Kunin mo yung bilog. Ano yun? Yung bilog, yung isang bilog. Yung kanina, yung gano'n from Hawaii. Okay? Hoy! Ang ganda-ganda ko.
Nakita niyo ba yan? Ang ganda-ganda ko, ha? College days yan. Mga leche kayo, nakapikit lang ako. Mini-makeupan ako dyan ng classmate ko. Before filter yan, mga akla. Ang payat ko, nakita niyo ba ang braso ko? Parang, payat ang liit, leche. Kailan ko mababalik yan? Kailan ko mababalik yung kapayatan na ito, mga girl? Okay. There we go. Alright. So, alam mo, negative to. Nung sa mapakaramdam ko, negative ito. Ma-share ko lang sa inyo, bumili ako ng Kodak for, tawag sa Alpot na to, na gadget na ito. Basta Kodak, yung lalagay mo yung mga negative films, ito, lalagay mo to, mga yan, tapos yung mga negative, magiging picture na ganyan. So, naaliw ako, mga akla. So, ayan yung alindog ko. Kasama ko yung mga classmate ko. Yung isa lang kasi kasama niya yung ex-boyfriend niya. Wag na ito makita. Baka magalit sa akin yung mga yun. Wala akong paalam sa kanila. Anyway, pakita ko to. Oh my God. Di ba? Ang ganda-ganda ko dito, punyeta. Siyempre, tinakpan ko yung boylet. May tinakpan tayo. Bagets pa. So, naaliw ako dito, mga girls. Alright? So, ito. Pero gusto ko yung mukha ko dito, girl. Ang payat ko. Sana all, parang ting-ting. Okay, organic beauty before. Kaya tigilan niyo ako, ha. Walang retoke yan, mga kleb. Okay lang naman pa retoke kayo, wala akong problema. Pero nakita niyo yung ilong ko? Hindi yan retoke, original yan. Nakapikit lang ako. Ang payat ni Akla, Anyway. So, yung ginawa ko, dahil masama pakaramdam ko, bumili kami ng Kodak Chuchu. Nakita niyo to? Yung mga film niyo, wag niyo itapon. Nakita niyo to? From 1985, hindi to sa akin. Binili ko to. Okay? Nakita niyo to? May nakalagay. Ito pala yun yung unang panahon. 1985, alam niyo man ako si Antique. 1985. Sulat, VSS Carl Vinson? Carl Vinson. Anyway, yan. No, tayo kasi mahirap tayo sa probinsya. Nung dumating ako sa Amerika, dito ko lang to nakita. Ito pala mga negative films, mga akla. May lalagyan pala yan. May lalagyan pala yan. So, ito ngayon, abangan ninyo. Ang dami ko, like thousands of this. Nakita nyo yan? May mga sulat. May mga sulat. Tiger, number 1, 1985. Alam mo kung sino may-ari nito? Hindi ko alam. Pero binili ko. Photographer ang may-ari nito. Nabili ko to sa isang estate sale. Yan, no? May nakita ako, mga pictures from Hawaii, from Africa. Oh my God. Tignan mo to. Sobrang ganda. Yeah. Soul, di ba? Organic ako, no? Walang halong chemical. Right? But it's okay lang naman maghalo kayo ng chemical. Nasa inyo naman yun. Wala naman tayong problema. As long as you're good person, okay lang. Kailangan mo rin naman magpa-enhance. Walang problema magpa-enhance. So, ito mga palangga, mga nabili ko. Yes! Tignan nyo to. Ang dami nito. Kaya kayo, yung mga negative nyo, huwag nyong itapon. Kasi may mga nabibili na ngayon na mga Kaya yung picture ko kanina, naaaliw ako galing yan sa negative. Tignan mo to, Paris. Look at this. Paris, Yeah, ito pa lang, sa Paris. Hindi ko pa to na-check. Nakita niyo ba yan? Di ba Paris? Ay, hindi nakikita. Di ba Paris? Nakita niyo? Paris. So hindi ko pa to nakita. Anong year to? Anyway, naaliw ako. Mga slides, yes. Sabi ni Florence, yes, slides. Pero ang tawag sa atin, negative films, di ba? Yung mga 12 shots, 24 shots, mahirap lang tayo nun. Naalala ko, pag may graduation, sabi ng nanay ko, bumili ka doon, 12 shot lang kay White Kwarta. 24 shots na mother, ganyan-ganyan. Wala tayong pera, 12 shots lang, kaya kailangan umayos ka, ganyan-ganyan. Okay? So ngayon, mga palangga, okay. Okay, papakita ko. Okay, mga palangga. So ito na nga. Ano to? Yeah, nung college ako, shout out kay Manong Ano yan? Dali, asa na yun? Hello?
Ay, may kaaway. Hello, si Sarah. Parang parang nasa kanto lang ako na, hello. So anyway, 'di ba si Sarah nung gumraduate tayo, film negative, ano pong name nung pan-develop ng film? Papakita ko sa inyo, papakita ko, mayabang ako, eh. Yeah, is ano niyo, yung ate ko nga nabuang na naman, eh. Sabi niya, dalhin mo yan, pahiramin mo ko." Sabi ko, "Hay naku, bumili ka." Mura lang, mahigit $100. So anyway, mga kababayan, so ito na nga. Nung bata tayo, high school siling ni mamang, sabi niya, "Oh, bakal ka lang diyan, 12 lang na shots kaya wala tayo kwarta. Kailangan ngumiti ka para makuha." Eh, lagi ako nakagano'n, kulang na lang parang lagi akong may kaaway sa picture. Diyos ko po, 'pag minalas-malas ka pa nung unang panahon, 'pag nakangiwi ka, katulad ka kay Bangag, ngiwi ka talaga, 'di ba? But alam niyo, naaliw ako dun sa mga pictures nung kasi kasama ko yung mga classmate ko. Nakita ko kaya mga classmate ko mga buang, hindi, joke lang. Okay. Ay, baka magalit kasi sila sa akin na kaya hindi ko na lang sila papakita. Ang dami kong pictures, mga kababayan. Ayan, oh, "Wag na, hindi ko na papakita yung mga buang." Sinend ko sa kanila. Sabi, "Hoy," sabi gano'n, "buti na itago mo pa yan." Ganyan, ganyan, ganyan. So anyway, okay, ito negative din 'to, oh. Pakita ko, ay maliit. Ito. Wag na, pakita yung anak ko, baka magalit sa akin. Mukha siyang boylet. So anyway, ang saya-saya, 'di ba? So abangan niyo yung mga pictures, ha. Ipapaano ko. Look at this. So ayan na, this is the gadget. 1973. Paris. Look at that. Ito yung kaninang pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Ang ganda. So tinignan ko siya kasi pumunta ako sa Paris, 'di ba? Oh, ayan. Ang sosyal, oh. Yan, oh. Oh, yan yung mga negative. Maghanap ka pa diyan nakahubad. Joke. 'Di ba? Oh. Oh. Ang ganda, 1973. Okay, kuha ka pa diyan kung ano diyan mga annex. 'Di ba ang saya? Ano 'yan, wala ng retake. Sabi ni Ekal, "Oo, wala ng retake palangga kahit nakakulangot kang gano'n, sige pa lang." Kodachrome, sabi ni Boy. Kodachrome ba 'yan? Yan lang, nabigyan ko lang kayo baka gusto niyo. Slides viewer siya. Then i-translate mo siya, transfer pala. I-transfer mo siya sa computer mo. Puwede nga siyang pagalawin, eh. Kanina pinagalaw-galaw namin, wala lang, naaliw lang ako. What is that? So, vintage. Ang dami kasi kaya sabi ko sa inyo, may pera sa basura. Okay? No, kasi mahilig ako sa vintage. Okay? Okay. Here we go. Okay, nakita niyo 'to mga palangga, magde-demo tayo. Look at that, papasok natin yung slides. Look. Taran! Batibot. Ano 'to? Who is this? Ano 'yan? Ito 'yun? Oh, wow. Oh my God! Look at this. Another Paris? Oh, kita mo? Oh, wow, ang ganda 'no? Oh, 'di ba parang akong bata ano? 'Pag mayroon akong gadget. Parang bata, meron akong candy, wala kayong candy, may lollipops hindi palangga. Naalala lang ako kanina kaya naging worth it din yung masama yung pakiramdam mo, nag-emote-emote ka. Yeah. Alright. Punta ka here sa England, sabi ni Evie Fab. Punta tayo? Mag-event tayo diyan palangga. So, yun lang. So, isang topic lang pinag-uusapan natin kasi matindi yung topic natin. But it's amazing na, alam mo yun, grabe, ang dami ko nito, no? Magkuha pa kaya ako ng mga, tapos marami ako mga LPs. Long play, 45. Sabi na ko, "Mama, ano ba yan? Bumabalik ka sa nakaraan?" Oo, kasi marami akong memories, sabi ko sa kanya. Hindi lang masakyan, pati mga cassette tapes. Pag nakakita ko sa estate sale, pinagtatago ko. Para na akong, ano dito, hindi hoarder, parang museum. Alam mo yun? So anyway, how are you, my darling? Si Don Mac, laban lang para sa bayan, sa Diyos at bawat Pilipino. True. So, mamaya pag-uusapan natin yung ibang mga topic, ang dami-daming topic. So, ang question ko lang sa inyo, kaya pa ba? Kaya pa ba ninyo ang buhay? Basta, wag lang kayong sumuko. Labanan natin yung mga walang hiya. Kasi talagang,
Divine intervention, lahat ng pwedeng mangyari na kabutihan, nandiyan lang yan nakalatag. Hindi na natin alam kundi ngayon, bukas, o makalawa. Pero huwag kayong susuko. Tignan niyo ako. Tinakot-takot ng mga kaso. Unti-unti silang bumabagsak. Yan naman I mean. Kasi, sabi ng Diyos, ang ganda-ganda mo para naman pahirapan ka nila. Sila ang pahirapan ko. It's either magkasakit kayo, yung mga demonyo, magkasakit kayo, sisingilin kayo sa lahat ng kaputahan ninyo. I believe yung dalawa may sakit eh. Yung dalawang julul. Yung mga nanggigipit. Alam nyo, hindi kayo, yung mga nanggigipit sa akin, tsaka not only sa akin, nanggigipit sa mga taong nagsasalita ng totoo. Sabi ko nga, who knows? Kayo na sunod, jarili ng mga jarili ng mga siraulo dyan. Yes, Florenzon. Ang daming magnanakaw sa Kaban ng Bayan. I know. AB Fab, yeah, thank you. Si Maki, si Efren, si Shen, na-late daw si Shen Foreigner. Okay. Si Tess, Didoro. Kaya nabati ko na siguro si Cindy, Busy Life Vlog. Alright. Ang tunay na kagandahan na ang puso aanhin. Ang daming luxury gold, diamond, puro kawatan. Totoo yun. Alam niyo, wag na kayo mangarap ng mga, teka lang, ng mga, dali lang pero may nakita akong, ayan. I think, okay, pakita ko lang to. Wag na kayo mangarap ng mga kung ano-ano. Okay? Tatakpan ko lang yung picture ko. Nakita ko kasi yung picture ko, nakaswatch ako. I think 1,000 pesos ang bili ko nung unang panahon. Ayan hindi ko naman, tiyaktapan ko lang yung mukha ng classmate ko kasi, may classmate akong sikat dalawa. Kilala sila sa lipunan. Ayoko ng pangalan, masabihin, hoy! Pati mga picture namin, dinadamay mo kami. Ayan kasama niya yung ex-boyfriend niya. Baka mag-away siya ng jowa niya ngayon. So, ayan nakaswatch si bakla. Naka-kulay blue. Bigla ko na, oh my God, naalala ko yung pinaghirapan ko yung swatch na yan, pinag-ipunan ko. Bago ko nabili. Alam niyo yung mga ganong moment. Diba? Naalala niyo yung mga kabataan tayo. Those were the days. 25 years ago. Diba? Pero talagang sa totoo lang, ngayon yung mga sinasabi sa akin ng mga pangit, ritokada ka yung ilong mo. Hoy, ito yan, ganda, payat pa ako. Ganda-ganda sa sarili, Wala lang, naliw ako, pagbigyan nyo na lang ako. Simpleng-simple lang. Minimake-up pa niya ako. Kasi yung classmate ko niyan, hindi naman famous, pero kilala siya. Minimake-up pa niya si Catherine, si Regine, kung sino-sino. Kung sino-sino, basta marami siya na make-up ng artista, nagalit kaya sa akin ng pandemic, nag-away kami sa chat. Shout out, pero bati na uli kami. Nag-away, hi! Sabi niya sa akin, bruwa ka! Tinitira mo yung ABS-CBN. Maraming nawalan ng trabaho. Sabi ko sa kanya, hoy! Sabi ko, nag-away talaga kami. Ano ka? Sabi ko, yung ABS-CBN. Mayroong hindi sinweldohan. Nag-away kami sa group chat. Pero alam nyo, kapag kaibigan mo talaga, at mag-away kayo, bati-bati na rin kayo. Tapos nag-declare ako ng, sige, huwag tayo mag-away. Bati na ulit tayo. Galit ka pa ba? Very good. Ito yung mga classmate ko nung college na hanggang ngayon, nagbuburautan kami. Sabi sa akin, sabi, pag may kunyari, meron silang gustong politiko, kakilala nila. Ang sabi niya, Jotang Genemes ka. Binabalik sa kanya muna, Jotang Genemes ka, pwede ba? Sabi ganun, tigilan mo na yun. Sabi ko, no, hindi ko sila titigilan. Walang titigil. So, ganun yung friendship ko sana. Kaya ayoko naman ipahamak yung mga itsura nila. Baka pukpukin ako ng mga yun pag nagkita kami. Anyway, mga palangga, I'll be back later kasi na-miss niyo ako. Okay? Pag-usapan natin yung mga issue natin kay Bangag. Alright? So, I'll see you again later. Mwah! Mwah!